Alam mo ba na hindi lang iisa ang klase ng bull? Mayroong malalaki at mabangis, meron ding payat pero matibay, at may iba na parang modelo sa laki at ganda. Para silang mga tao, iba-iba ang itsura at ugali depende sa kanilang lahi. Kung kaya't sa video na ito ay ipakikilala ko sa inyo ang iba't ibang breeds ng bull at ang mga characteristics nila. Pero bago yan ay pa-like and subscribe naman po. Malaking bagay na yan sa aming mga content creators. Maraming salamat po. At ngayon, simulan na natin. Number 20, Belted Galloway. Ang Belted Galloway ay isang uri ng baka na agad makikilala dahil sa kakaibang itsura nito. Mayroon silang white lines sa gitna ng katawan na parang belt na nakabalot mula balikat hanggang likod. Karaniwan ay kulay black ang kanilang balahibo pero may mga pagkakataon din na kulay red ang lumilitaw. Dahil dito mas madaling makita at matandaan ang kanilang hitsura kumpara sa ibang baka. Isa pa sa natatangi nilang katangian ay ang pagiging polled o natural na walang sungay. Hindi sila tumutubo ng sungay mula pagkabata hanggang pagtanda. Mas ligtas ito para sa mga nag-aalaga dahil hindi na kailangang putulan ng sungay ang mga baka. Mas madaling hawakan at bantayan ang ganitong lahi lalo na sa malalaking pastulan. Kung tibay naman ang pag-uusapan, tunay na matatag ang Belted Galloway. Mayroon silang dobleng balahibo na nagbibigay proteksyon laban sa malamig na panahon. Ang panlabas na balahibo ay mahaba at makapal, habang ang nasa loob ay malambot at mainit para silang may suot na natural na jacket na nagpoprotekta sa kanila mula sa hangin, ulan at snow. Dahil dito hindi sila madaling ginawin at hindi rin nangangailangan ng mamahaling kulungan. Ang lahi na ito ay nagmula sa Scotland. Ang bansang iyon ay kilala sa malamig na klima. Doon unang pinalaki ang Belted Galloway kung kaya't sanay sila na mabuhay sa matinding kondisyon. Kayang-kaya nilang mabuhay kahit hindi ganoon kasagana ang damo. Number 19, Humphrey. Kapag pinag-uusapan ang mga hayop, madalas ang napapansin ng tao ay ang pinakamalaki at pinakamatipuno. Karaniwan iyon ang hinahangaan dahil ipinapakita nito ang lakas at tibay. Pero hindi lang palaging ang malaki ang espesyal. Minsan, ang pinakamaliit ang siyang mas nakakatuwa at mas natatandaan ng lahat. Isa sa mga halimbawa nito ay ang isang bull na tinawag na Humphrey. Ang Humphrey ay isang miniature zebu, isang uri ng baka na likas na mas maliit kaysa sa karaniwang bull. Ang taas niya ay umabot lamang ng 67.6 cm mula balikat. Para mas madaling isipin, halos kasing taas lang siya ng isang malaking aso. Kung ihahambing sa mga ordinaryong bull na umaabot ng higit 1 metro at kalahati ang taas, makikita kung gaano talaga kaliit si Humphrey. Dahil dito nakilala siya bilang pinakamaikling bull sa buong mundo. Naitala ang kanyang record at napatunayan na mas mababa siya ng halos 1.5 inches kumpara sa dating may hawak ng titulo. Bagamat maliit ang kanyang katawan, iyon mismo ang naging dahilan para mas lalo siyang mapansin at mahalin ng mga tao. Para sa kanyang mga amo, hindi mahalaga kung gaano siya kababa o kalaki. Number 18, South Devon. Ang South Devon ang pinakamalaking lahi ng baka sa United Kingdom. Kapag nakita mo sila, halata agad ang laki at tibay ng kanilang katawan. Kaya naman ipinagmamalaki sila ng mga Briton, hindi lang sa loob ng kanilang bansa, kundi maging sa ibang panig ng mundo. Mabilis silang lumaki kung kaya't madalas silang ginagamit para sa trabaho sa bukid at bilang karne na ibinebenta. Samantala, noong unang panahon, mas kilala sila dahil sa dami ng gatas na kanilang naibibigay. Malakas silang magbigay ng gatas na sapat para sa mga pamilya at mga komunidad. Ngunit habang lumilipas ang panahon, mas nakilala sila dahil sa kanilang karne. Dahil mabilis silang lumaki, mabilis ding dumadami ang karne na maaaring ibenta. Kaya naging mahalaga sila sa industriya ng pagkain. Bukod dito, ginagamit din ang South Devon bilang hayop na panghila. Dahil sa laki at lakas nila, mahusay silang gamitin sa bukid para magdala at maghatak ng mabibigat na gamit. Kaya naman masasabi na mayroong 3 gawain ng lahi na ito. Dagdag pa rito, isa pa sa kanilang kakaibang katangian ay ang sungay. May mga South Devon na ipinapanganak na walang sungay. Ngunit kung meron man, kadalasan ay pababa ang direksyon nito. Naiiba ito kung ihahambing sa ibang baka na pataas ang sungay. Ang ganitong anyo ang nagbibigay sa kanila ng kakaibang itsura. Number 17, Bodacious Bull. May isang bull sa mundo ng rodeo na naging alamat dahil sa kakaibang tapang at tindi ng kilos. Siya si Bodacious. Sa pangalan pa lang, iisipin mong mabait at kahanga-hanga ang hayop na ito. Pero ang totoo, kabaligtaran iyon. Kilala siya bilang pinakamapanganib na toro sa kasaysayan ng rodeo.
Noong early 1990s, nagsimulang makilala si Bodacious. Malaki siya, tumitimbang ng halos 1,900 pounds. Pero higit pa sa laki, ang kanyang lakas at bilis ang tunay na banta. Kapag bumukas ang chute at lumabas siya, bawat galaw niya ay parang lindol. Ang mga sumubok na sakyan siya ay madalas natatapon agad sa unang ilang segundo. Sa record ng kanyang karera, mahigit 127 na horse rider ang nagtangkang sumakay sa kanya. Pero iilan lamang ang umabot ng 8 seconds na siyang sukatan ng matagumpay na ride sa rodeo. Dahil sa kanyang kakaibang husay, ginawaran siya ng mga awards. Noong 1994 at 1995, siya ang tinanghal na Bucking Bull of the Year. Noong 1995 din, siya ang kinilala bilang World Champion Bull. Ang mga titulong ito ay nagpapatunay na siya ang naging sukatan ng lahat ng toro sa rodeo. Kahit pa ang kanyang talento ay nagdulot ng matinding panganib sa mga cowboy. Number 16, Diamond the Unicorn Bull. May isang toro na naging kakaiba at talagang naging usap-usapan. Siya ay si Diamond na tinawag na Unicorn Bull. Ang dahilan kung bakit nakuha niya ang pangalang ito ay dahil iisa lamang ang kanyang sungay at ito ay tumubo mismo sa gitna ng kanyang noo. Sa unang tingin, aakalain mong parang kwento lang ng alamat pero totoo itong hayop na nabuhay. Karaniwang may dalawang sungay ang mga toro na tumutubo sa magkabilang gilid ng kanilang ulo. Pero kay Diamond, nag-iba ang takbo ng kanyang katawan. Sa halip na magkaroon ng dalawa, isa lang ang tumubo at yun pa ay nasa pinakasentro ng kanyang ulo. Dahil dito naging mas kakaiba ang kanyang itsura at mas kapansin-pansin siya kaysa sa karaniwang bull. Ayon sa mga siyentipiko, nangyayari ang ganitong bagay dahil sa mutation. Ibig sabihin minsan may pagbabago sa genes ng isang hayop na nagiging dahilan ng kakaibang anyo. Number 15, Texas Longhorn. Ang Texas Longhorn ay isang uri ng baka na madaling makilala dahil sa mahahaba nitong sungay. Minsan umaabot ito ng higit 7 feet. Ang mga sungay na ito ay nagsilbing panlaban sa mga mababangis na hayop noong unang panahon. Sa laki at haba nito, mahirap silang lapitan at umatake ang mga predators. Nagsimula ang kasaysayan ng Longhorn noong dinala ng mga Kastila ang mga unang baka mula Espanya patungong Amerika noong 1493. Lumaganap ang mga ito sa Mexico at kalaunan ay nakarating sa Texas. Dahil sa matinding init, tagtuyot at kakulangan sa pagkain, natuto silang magbago at lumakas para makasurvive. Hindi sila gaya ng ibang baka na inalagaan lang ng tao, kundi lahi na hinubog mismo ng kalikasan. Isa sa pinakamahalagang katangian ng Longhorn ay ang tibay nila laban sa sakit. Kadalasan madaling tamaan ng karamdaman ng ibang baka, pero ang Longhorn ay natural na mas malusog. Kahit ang mapanganib na screwworm na naging malaking problema noon ay hindi ganoon kalaki ang epekto sa kanila. Dahil dito mas madali silang alagaan at hindi gaanong magastos para sa mga magsasaka. Hindi rin sila mapili sa pagkain. Nakain sila ng iba't ibang uri ng damo, kahit yung hindi kinakain ng ibang baka. Para sa mga nag-aalaga, malaking tulong ito dahil hindi kailangan ng malawak na lupa para pakainin sila. Mas madaling pakainin ang Longhorn kahit sa mas maliit na pastulan. Number 14, German Angus. Ang German Angus ay isang uri ng baka na sadyang ginawa sa Germany noong kalagitnaan ng dekada 1950s. Hindi ito basta lumitaw lamang, kundi resulta ng matiyagang paghahalo ng iba't ibang lahi ng baka. Pinaghalo ang kilalang Aberdeen Angus mula Scotland sa ilang local breed tulad ng German Black Pied, Deutsche Rotbunte at Fleckvieh. Ang layunin ng mga breeders noon ay malinaw. Yun ay ang makabuo ng isang malaking baka na walang sungay, kalmado ang ugali, madaling alagaan, may mas mababang taba ang karne, at nananatiling may kakayahang magbigay ng gatas. Subalit hindi naging madali ang proseso. Kinailangan ng maraming subok at paulit-ulit na pagtutugma ng mga lahi bago tuluyang makuha ang tamang combination. Sa huli, nagtagumpay ang mga Germans at nabuo ang German Angus. Ang lahing ito ay hindi lamang nakilala sa laki ng katawan, kundi pati na rin sa magandang quality ng karne at sa pagiging mas ligtas at mas magaan alagaan. Kaugnay pa nito, ang mga bull ng German Angus ay napakalaki. Umaabot ng timbang na nasa pagitan ng 1,000 hanggang 1,100 kilograms. Ang mga mother cow naman ay may taas na humigit sa 135 centimeters sa balikat. Number 13, Sultan. Sa mundo ng mga hayop, hindi lang lakas at ganda ang batayan ng halaga. Madalas, mas mahalaga ang kakayahan nilang magpamana ng malusog at magaling na supling. Tulad sa kabayo, pinapahalagahan ang mga stallion dahil kayang magbigay ng mga anak na mas malakas at mas mabilis.
Ganun din sa bull, at ang pinakamalinaw na halimbawa nito sa India ay ang bantog na bull na si Sultan. Si Sultan ay isang mura bull na namangha ang lahat dahil sa kanyang laki at tikas. Siya ay may taas na halos 6 feet at bigat na umaabot sa 1 tonelada. Ang laki ng kanyang katawan at ang tindig niya ay sapat na upang mapahanga ang kahit sino. Pero ang mas nakakamangha pa ay ang kanyang kakayahang magbigay ng maraming supling. Ang kanyang semen ay itinuturing na napakahalaga at dahil dito kumikita ang kanyang owner ng milyon-milyong rupees bawat taon. Araw-araw nakakapagbigay siya ng dose na nagkakahalaga ng malaking pera. Kapag pinagsama-sama ang lahat, ang kita sa isang taon ay umaabot ng higit sa 1 crore rupees. Number 12, raton. Sa mundo ng mga toro, may dalawang uri na madalas nakikita sa laban. Una ay ang ginagamit sa rodeo, kung saan sinusubukan ng tao na sumakay sa likod ng toro. Ang pangalawa ay ang bullfighting, isang tradisyon na maraming nanonood pero madalas ding pinagtatalunan. Delikado ito dahil kahit maliit na pagkakamali ay pwedeng magdulot ng malubhang pinsala o kamatayan. Isa sa mga pinakatanyag na toro sa labanang ito ay si raton, isang toro mula sa Spain na ginawa para sa bullfighting. Kapag una mo siyang nakita, baka isipin mong mahina siya dahil hindi siya kasing laki ng ibang bull. Pero ang totoo, isa siya sa pinakadelikado at nakamamatay na toro sa arena. Una siyang dinala sa laban noong siya ay 1-year-old pa lamang. Sa loob ng unang 5 taon ng kanyang karera, halos lahat ng matador na humarap sa kanya ay nasugatan. Kilala siya dahil sa mahahabang binti at matalim na hugis ng ulo. Dahil dito marami siyang paraan para saktan ng kanyang kalaban at gawing mahirap ang laban. Noong August 2006, napatay ni raton ng isang lalaki na nasa edad 50 habang nanonood ng laban. Hindi lang matador ang nadamay kundi pati mga audiences. Number 11, Nellore Bull. Ang Nellore Bull ay isang lahi ng baka na may mahabang kasaysayan. Higit 2,000 years na ang nakalipas ng dalhin ng mga Aryan ang mga ninuno ng Nellore papunta sa India. Doon sila unang pinalaki at ginamit ng mga tao. Pagkatapos ng maraming taon, nadala rin sila sa Brazil kung saan lalo silang dumami at naging mahalaga sa mga magsasaka at sa industriya ng baka. Makikita sa kanilang katawan ng kakaibang anyo. Mahaba at malalim ang kanilang katawan kaya mas protektado ang mga parte na madaling tamaan ng sakit. Dahil dito madali silang alagaan at paramihin. Ito ang dahilan kung bakit sila naging paborito sa iba't ibang bansa bilang lahi ng baka na matibay at maaasahan. Kapansin-pansin din ng mataas na hump sa kanilang likod. Para sa iba, baka isipin na sagabal ito. Pero sa totoo lang, bahagi ito ng kanilang natural na katawan. Wala itong masamang epekto sa kanila at hindi nila ito iniinda. Sa halip, ito ay isa sa mga sign ng kanilang lakas at kakayahang mabuhay sa mainit na klima. Sa paglipas ng panahon, ang Nellore ay naging malaking tulong sa Brazil. Sila ay kilala bilang isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng high-quality meat. Hanggang ngayon patuloy silang pinaparami at inaalagaan dahil sa kanilang tibay, kakayahang makibagay at kahalagahan sa pamumuhay ng tao. Number 10, American Brahman. Ang American Brahman cattle ay isang uri ng baka na madaling makilala dahil sa kakaibang itsura nito. Malaki ang katawan, may hump sa balikat at mahahaba ang tainga. Hindi ito karaniwang baka na makikita sa bukid dahil kakaiba ang anyo at tibay nito. Nabuo ang lahing ito sa Amerika noong huling bahagi ng 19th century hanggang unang bahagi ng 20th century. Pinagsama ang mga baka mula India at Brazil gaya ng Gir, Guzera at Nellore. Dahil dito lumabas ang isang lahi na mas matibay at kayang tumagal sa matitinding sitwasyon. Noong 1924, ginawa ang isang samahan na nag-alaga at nagpalaganap ng American Brahman. Ang kanilang balahibo ay makapal at kumikintab sa ilalim ng araw, habang ang balat ay maluwag kaya nakakatulong para hindi sila madaling uminit. Mayroon silang mas maraming sweat glands kaysa sa ibang baka, kaya mas mabilis silang nagpapawis. Dahil dito, hindi sila madaling dapuan ng init at kaya rin nilang maglabas ng natural oil na nakakatulong para itaboy ang mga insekto. Kahit umabot sa higit 105 degrees Fahrenheit ang init ng panahon, nananatiling matibay ang lahing ito. Number 9, Beefmaster. Kapag narinig mo ang salitang Beefmaster, malinaw na ito ay isang baka na ginawa para sa karne. Nagsimula ang lahing ito sa Texas noong early 1930s. Isang breeder na nagngangalang Tom Lasseter ang nagpaunlad nito. Ang gusto niya ay isang baka na hindi lang malaki, kundi matibay, madaling magparami at kayang mabuhay kahit sa mainit na klima ng Texas.
Hindi ito basta pinagsama mula sa dalawang uri lang. Ang Beefmaster ay isang composite breed, ibig sabihin iba't ibang lahi ang pinaghalo para makuha ang pinakamagagandang katangian. Kalahati ay mula sa Bos Indicus, mga baka na kilala sa tibay at kakayahang mabuhay sa init. Ang kalahati naman ay mula sa Bos Taurus, mga baka na kilala sa masarap na karne at gatas. Sa pagsasamang ito, nabuo ang isang kakaibang uri na naging tanyag sa paglipas ng panahon. Samantala, mayroon itong tinatawag na 6 essentials o 6 na batayan. Una, fertility, ang kakayahang magkaanak taon-taon. Pangalawa, weight o mabilis na paglaki at tamang bigat kahit hindi sobra ang pakain. Pangatlo, conformation o maayos na anyo ng katawan para sa karne. Pangapat, milk production o sapat na gatas para lumaking malusog ang calf. Panglima, hardiness o tibay laban sa init, sakit at tagtuyot. At panghuli, disposition o pagiging maamo at madaling alagaan. Number 8, yak. Sa matataas na bundok ng Tibet, Nepal at ilang bahagi ng China at Mongolia, may isang hayop na kilala sa tibay at lakas. Ito ang yak. Sila ay malalaki, mabibigat ang katawan at balot ng sobrang kapal na balahibo. Dahil sa kapal ng kanilang balahibo, kaya nilang mabuhay kahit sa lamig na umaabot sa negative 40 degrees Fahrenheit. Kung titignan ang kanilang katawan, makikita ang tibay nito. Broad ang kanilang dibdib, malalakas ang kanilang mga binti, at ang mga paa nila ay hati-hati ang kuko para hindi sila madulas sa yelo at bato. Ang makapal nilang buhok ay parang natural na kumot. Sa ilalim pa nito may pinong balahibo na tumutulong para hindi sila ginawin. Kaya nilang maglakad sa nagyeyelong bundok nang hindi natitinag. Samantala, hindi lang sa panlabas na anyo kakaiba ang yak. Sa loob ng katawan nila, mas malaki ang puso at baga kumpara sa karaniwang baka. Ibig sabihin, mas kaya nilang huminga sa manipis na hangin sa mataas na lugar. Kaya nilang mabuhay sa bundok na sobrang taas. Pero kapag dinala sila sa mababang lugar na mainit, mabilis silang manghina at magkasakit. Gayun din naman matagal nang kasama ng tao ang yak. Ginagamit sila bilang tagabuhat ng mabibigat na gamit at panghatak sa matataas na daan. Number 7, Red Wolf Bull. Hindi lang basta bull si Red Wolf, kundi isa sa mga pinakatanyag sa kasaysayan ng rodeo. Ipinanganak siya noong 1988 at nagsimula sa laban noong 1992. Sa buong karera niya, ipinakita niya na hindi madaling talunin ng isang tulad niya. Noong kanyang ikalawang taon sa rodeo, nagpakita agad siya ng kakaibang galing. Noong 1995 sa Rancho Murrieta, California, na-back off niya si Cody Lambert sa loob ng 4.09 seconds lang. Kilala si Lambert bilang mahusay na mangangabayo pero kay Red Wolf hindi iyon naging sagabal. Dito pa lang naging malinaw na isa siyang toro na kayang magpabagsak ng kahit sinong haharap sa kanya. Ngunit hindi lang lakas ang dala ni Red Wolf. Bago pa man magsimula ang laban, halata na ang kanyang kumpiyansa. Parang alam niya na siya ang sentro ng lahat at na kailangan ng mga horse rider na ibigay ang kanilang pinakamahusay kung gusto nilang manatili sa ibabaw niya. Marami ang sumubok ngunit karamihan ay agad na bumagsak. Number 6, Lurch Bull. May isang baka na naging kilala sa buong mundo dahil sa laki ng kanyang sungay. Siya ay si Lurch, isang uri ng African Watusi steer. Kilala siya bilang hayop na may kakaibang laki ng sungay na hindi basta-basta nakikita. Noong May 6, 2003, nasukat ang kanyang sungay at lumabas na may circumference itong 95.25 centimeters. Sa sukat na ito para bang mas malaki pa ang kapal ng kanyang sungay kaysa baywang ng isang tao. Habang tumatagal, lalo pang lumaki ang sungay ni Lurch. Bago siya pumanaw, lumobo pa ito at umabot ng 38 inches ang circumference. Kapag sinukat mula dulo hanggang dulo, ang kanyang sungay ay may length na halos 2.1 meters or 7 feet. Para itong dalawang tao na nakatayo ng magkatabi at sabay na nakabuka ang mga braso. Sa laki at haba ng sungay na yon, maraming tao ang hindi makapaniwala na may ganitong hayop sa tunay na buhay. Number 5, Gaur. Sa malalalim na gubat ng India at ilang bansa sa Asia, may isang hayop na talaga namang nakakamangha. Ito ang Gaur na tinatawag ding Indian Bison. Siya ang pinakamalaking uri ng baka sa buong mundo. Kapag nakita mo ito ng malapitan, para kang nakaharap sa isang gumagalaw na bundok. Malaki ang katawan, makakapal ang kalamnan at matibay ang tindig. Kahit ang mga malalaking hayop sa kagubatan ay bihirang lumapit dito dahil sa laki at lakas na taglay ng Gaur. Pero sa kabila ng lakas at tangkad niya, may kalungkutang kaakibat ang kwento ng hayop na ito. Matagal na siyang itinuturing na endangered animal dahil sa pagbaba ng kanyang bilang.
Noong 1986, opisyal na isinama ang gaor sa record ng mga hayop na nasa panganib. Mula noon, patuloy na binabantayan ang kanyang populasyon. At noong 2016, tinatayang may mahigit 20,000 mature na gaor na lang ang natitira sa buong mundo. Karamihan sa kanila ay naninirahan sa India. Ngunit ang bilang na ito ay maliit kung ihahambing sa dating dami nila. Unti-unting lumiit ang kanilang populasyon dahil sa pagkawala ng kagubatan na kanilang tirahan. Maraming gubat ang pinuputol upang gawing sakahan o pabahay para sa tao. Bukod pa rito, may mga taong nanghuhuli ng gaor para sa kanilang karne o balat, bagay na nagdagdag pa sa panganib na kanilang kinakaharap. Number 4. Piedmontese. Sa Piedmont, isang rehiyon sa hilagang bahagi ng Italy, may isang uri ng baka na likas na umunlad sa loob ng mahabang panahon. Hindi ito ginawa ng tao kundi bunga ng kalikasan mismo. Dahil napapaligiran ng mga bundok ng Alps, nakahanap sila ng ligtas na tirahan at dito nila nabuo ang mga kakaibang katangian na naging bantog kalaunan. Isa sa pinaka natatanging katangian ng lahing ito ay ang tinatawag na double muscling. Karaniwan mayroong gene na humihinto sa paglaki ng kalamnan kapag umabot na sa tamang laki. Ngunit sa Piedmontese, ang gene na ito ay hindi gumagana ng tama dahil sa mutation. Dahil dito patuloy na lumalaki ang kanilang mga kalamnan, kaya mas malaki at mas matindi ang kanilang laman kumpara sa ibang baka. Noong 1887, binuksan sa Italy ang unang talaan o herd book para sa Piedmontese breed. Mula noon sinimulan ang masusing pagpili at pagpaparami upang mapabuti pa ang kanilang quality at bawasan ang mga hindi kanais-nais na epekto ng labis na pagmuscle. Bukod sa kanilang physical appearance, kilala rin yung breed na ito sa pagiging matipid alagaan. Hindi sila malakas kumain ngunit mahusay silang magpalaki ng laman mula sa kaunting pagkain. Dahil dito mas magaan silang alagaan kumpara sa ibang baka. Ang kanilang karne ay kilala rin sa pagiging malambot, masarap at mas marami ang laman kaysa taba. Number 3. Boran Bull. Isa sa mga kakaibang baka na hanggang ngayon ay nananatiling pure breed ay ang Boran Bull. Ang bakang ito ay galing sa Ethiopia at huling nagkaroon ng pagbabago sa breed noong 700 AD. Mula noon, nanatili na itong pareho sa loob ng higit 1,300 years. Isang napakahabang panahon para manatiling hindi nahalo o nabago. Lalo na ngayong uso na ang paghalo-halo ng lahi ng mga hayop para makagawa ng bago. May dalawang dahilan kung bakit espesyal ang Boran. Una, dahil matagal na itong naninirahan sa Africa, nakasanayan na ng katawan nito ang klima at mga sakit doon. Kaya hindi basta natitinag ng karaniwang sakit at mga parasites na nakakasira sa ibang baka. Ikalawa, dahil ito ay pure breed, napakalakas ng dugo nito. Kapag ginamit sa paghahalo ng lahi, mas lumalabas ang lakas at tibay ng mga bagong baka na nanggaling dito. Pero hindi lahat ay ginagamit ang Boran para sa crossbreeding. Marami pa ring tao ang nag-aalaga ng Boran bilang pure breed. Para sa kanila, sapat na ang tibay at galing ng lahing ito. Number 2. Partenay. Sa kanlurang bahagi ng France, may isang kilalang breed ng baka na tinatawag na Partenay. Matagal na silang ginagamit bilang pang-araro, pinagmumulan ng gatas at bilang karne. Pero habang lumipas ang panahon, mas nakilala sila bilang pangunahing baka para sa karne dahil sa ganda ng kanilang laman. Isa sa mga kakaibang katangian ng Partenay ay ang pagkakaroon nila ng double muscling gene. Dahil dito, mas malaki at mas malaman sila kumpara sa ibang baka. Ang karne nila ay malambot, masarap at may kaunting taba lamang. Kapag kinatay, mas marami ang karne kaysa sa buto, kaya talagang paborito sila sa paggawa ng iba't ibang menu. Maliban dito, malalaki ang mga Partenay. Ang mga bull ay umaabot sa bigat na halos 1,000 hanggang 1,300 kilos, habang ang mga mother cow naman ay nasa mga 800 kilos. Sa height, ang mga bull ay nasa 155 centimeters at ang mga inahin ay nasa 145 centimeters. Sa kabila ng kanilang laki, kilala sila sa pagiging madaling manganak dahil halos lahat ay nakakaraos ng walang problema. Number 1. Belgian Blue. Kapag narinig mo ang pangalan na Belgian Blue, maisip mo siguro na kulay blue ang bakang ito. Pero hindi ganoon. Dahil kung titignan mo, wala naman itong blue na kulay. Hindi rin ito ginawa para sa laban o paligsahan. Ang lahi na ito ay pinalaki para sa isang layunin, ang makagawa ng magandang klase ng karne. Ang Belgian Blue ay may kakaibang itsura dahil sa tinatawag na double muscling. Dahil dito, mas mabilis nitong nagiging laman ang pagkain at hindi taba. Ang karne nito ay mas lean, mas malambot at may mas kaunting taba.
Para sa mga nag-aalaga ng baka, malaking bagay ito dahil mas maganda ang kalidad ng karne. Samantala ang isang ganap na Belgian Blue ay pwedeng umabot ng bigat mula 1,000 hanggang 1,250 kilograms.